Sabi nila, ang asawa ang dapat nakatuwang, hindi ang anay na unti-unting sisira sa iyong pagkatao. Habang hawak ko ang regalong para sa anibersaryo namin, narinig ko ang katotohanang mas matalas pa sa kutsilyo. Pera lang ang habol ko sa babaeng yan, ma. Isang sampal, isang pagtatakwil. Pero hindi ako mananatiling biktima. Panahon na para sunugin ang tulay na ako mismo ang nagtayo. Sino ang matitira kapag ang lahat ng yaman ay naglaho? Ito ang kasunduan, Alenia. Pirmahan mo na ang papeles na ito para malipat na ang titulo ng kondo sa pangalan ni Marco. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sa huli, kami pa rin ang masusunod. Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng init ng hapon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang, habang ang suot niyang mga alahas ay tila kumikinang sa kayabangan. Sa likod niya, nakaupo sa sofa ang ilang mga pinsan ni Marco na abala sa pagkain ng mga dinalang pasalubong ni Elena. Tila mga buwayang naghihintay ng susunod na lalamunin. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang paper bag. Walang narinig na inay ng pagbagsak, kundi ang marahang kalansing lamang ng mga bote ng gamot na binili niya para sa maintenance ni Donna Aurora. Ang cake na espesyal niyang ipinagawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo ni Marco ay tumagilid sa sahig. Ang asul na icing nito ay kumalat sa maputing tile na parang isang sugat na bumubukas. Kakarating pa lamang niya mula sa isang nakakapagod na business trip sa Singapore. Ang tanging nasa isip niya habang nasa eroplano ay ang yakap ng asawa at ang katahimikan ng kanyang sariling tahanan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bahay na puno ng mga taong hindi naman siya kinikilala bilang may-ari, kundi bilang isang bukal ng pera na unti-unti na nilang tinatuyot. Mommy, anniversary namin na yun ni Marco, ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Elena. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, nanginginig sa pagitan ng pagod at hindi makapaniwalang sakit. Bakit po natin pinag-uusapan ang titulo ng bahay ko? Bahay mo? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa labi ni Marco, na noon ay kakalabas lang mula sa kwarto. Hindi man lang nito tiningnan ang kalat sa sahig. Hindi man lang nito tiningnan ang namumutlang muka ng kanyang asawa. Elena, stop being so selfish. Ang sabi ni Mama, para ito sa seguridad ng pamilya natin. Isang pirma lang naman, di ba? Kung mahal mo talaga ako, hindi ka magdadalawang isip na ibahagi ang kung anong meron ka. Tila may mga maliliit na karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Elena. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang respeto sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Tumingin siya sa paligid ng sala. Ang mga gamit na pinag-ipunan niya ng 10 taon ay punong-puno ng mga basura ng mga kamag-anak ni Marco. Ang pader na pininturahan niya ng kulay na gusto niya ay may mga bakas na ng dumi ng mga bata. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang lahat ng mga taong ito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa pisikal na pagod, kundi sa katotohanang ang taong itinuring niyang kakampi ay siya palang unang magtataksil sa kanya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat paglanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Bakit ba ang pag-ibig, kapag hinaluan ng kasakiman, ay nagiging isang tanikalang sumasakal sa kaluluwa? Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang babae para sa kasalan ng ang tanging hangad lang niya ay ang magkaroon ng sariling tahanan at pamilyang mapagkakatiwalaan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang asawa ay ang ma-realize na ikaw ay isang estranghero sa sarili mong pamamahay. Ang amoy ng pritong isda at malansang sarsa ay kumapit sa bawat hibla ng kurtinang pinili ni Elena mula pa sa Europe. Sa kusina, pagod na pagod siyang nakatayo habang naghuhugas ng nagtataasang tumpok ng mga pinggan. Hindi siya makapaniwala. Siya, ang kilalang senior financial manager sa isang malaking kumpanya,
ay ginagawang katulong ng sarili niyang mga biyenan at kamag-anak sa mismong kondo na siya ang nagbabayad buwan-buwan. Alena, nasaan na yung extra na platito? Yung mga bisita ko sa labas, wala pang malagyan ng kakanin. Bilisan mo naman, nakakahiya sa mga kumare ko. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw mula sa sala, puno ng awtoridad at kawalan ng pakundangan. Lumabas si Alena na may bitbit na mga platito. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa tubig at sabon. Pagdating niya sa sala, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakita niyang suot ng isa sa mga pamangkin ni Marco ang kanyang paboritong silk scarf. Isang regalo mula sa kanyang yumaong ama. Ang bata ay ginagawa itong pamunas ng madungis na mukha. Tita Aurora, pasensya na po. Pero akin po yung scarf na gamit ng bata. Mahalaga po yung sa akin. Mahina hong pakiusap ni Alena, kahit na ang totoo ay gusto na niyang sumabog. Tumingin si Doña Aurora sa kanya, mula ulo hanggang paa, bago nagpakawala ng isang mapanghusgang irap. Napakamadamot mo naman, Alena. Scarf lang yan. Sa dami ng kinikita mo, bibili ka pa ng issue sa isang pirasong tela? Nakakahiya ka sa mga bisita. Akala ba nila ay napakayaman mo? Yun pala ay napakaliit ng puso mo pagdating sa pamilya ng asawa mo. Nagtawanan ang mga kumare ni Aurora. Ang bawat hagihik nila ay tila mga latay sa balat ni Alena. Lumingon siya kay Marco, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pakikipag-inuman sa mga pinsan nito. Tila walang naririnig, tila walang nakikita. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang tanghing ibinigay ni Marco sa kanya ay isang iritadong tingin. Alina, just let it go. Huwag ka namang gumawa ng eksena dito. It's just a fiesta celebration, okay? Don't be such a killjoy, sabi ni Marco bago muling uminom ng alak. Pumasok si Alena sa kanyang kwarto upang huminga ng malalim, ngunit lalong nadurog ang kanyang puso. Ang kanyang maayos na silid ay hinalughog. Ang kanyang jewelry box ay nakabukas, at ang ilang mga alahas ay tila wala na sa ayos. Alam niyang may kumuha. Alam niyang may nagnakaw sa gitna ng kaguluhan ng mga bisita ng kanyang biyenan. Nang lumabas siya upang harapin ang biyenan, saktong nakatayo si Doña Aurora sa tapat ng kanyang vault na nakatago sa likod ng painting. Alena, mabuti at nandyan ka. Ano nga ulit ang code nito? Sabi kasi ni Marco, dito mo itinatago ang mga dokumento ng bahay. Gusto ko lang i-check kung maayos ang pagkakapangalan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging bingi. Ang marahang pagpatak ng ulan sa bintana ang tanging tunog na maririnig. Pakiramdam ni Alena ay unti-unti siyang nilalamon ng lupa. Ang kanyang privacy, ang kanyang pinaghirapan, at ang kanyang dangal ay unti-unti nang nilalapastangan ng mga taong pinatira niya sa ilalim ng kanyang bubong. Hindi ko po ibibigay ang code, Mommy, ang matatag na sagot ni Alena, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Dahan-dahang humarap si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay namumula sa pot. Ano? Ang kapal din ng mukha mong sagutin ako ng ganyan pagkatapos ng lahat ng pagtanggap namin sa'yo? Kung hindi dahil sa anak ko, wala kang pamilyang matatawag. Mabilis na pumasok si Marco sa kwarto, dala ng ingay ng sigawan. Ano na naman ba ito, Alena? Bakit mo na naman pinapaiyak si Mama? Marco, pinipigilan niya akong makita ang mga dokumento. Pinagdadamutan niya tayo sa sarili nating pamamahay. Sumbong ni Aurora habang nagkukunwaring nagpapahid ng luha. Lumapit si Marco kay Alena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ibigay mo ang code, Alena, na yun din. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya sa'yo. Hindi ko na alam kung sino ang kinakasama ko, ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay o isang halimaw na unti-unting binuo ng kasakiman ng kanyang sariling ina. Ang mga salitang iyon ay tila isang malupit na hatol na umuukyat sa isipan ni Alena habang nakatalikod siya kay Marco. Hindi niya ibinigay ang code. Sa halip, mabilis siyang pumasok sa kanyang maliit na home office at inilock ang pinto.
Rinig na rinig niya ang marahas na pagbihit ni Marco sa doorknob mula sa labas. Ang bawat tunog ng bakal na nagtatangkang pumasok ay tila isang pag-atake sa huling kuta ng kanyang pagkatao. Sa loob ng silid na iyon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa lampara sa kanyang mesa, dahan-dahang napasandal si Alina sa pinto. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng mabilis. Isang pakiramdam na tila may libu-libong langgam na gumagapang sa kanyang balat dahil sa takot at galit. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang mesa, kung saan nakalagay ang isang lumang litrato. Ang kanyang ama, nakangiti, habang bitbit ang kanyang unang diploma. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. Alena, anak, ang bahay ay hindi lang semento at bakal. Ito ang iyong proteksyon. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay nakawan ka ng iyong kapayapaan. Ang bawat sentimong ibinayad niya sa tsyondong ito ay dugo at pawis mula sa mga gabing wala siyang tulog, sa mga pagkakataong tiniis niya ang gutom para lamang makaipon. At ngayon, ang proteksyong iyon ay tila isang kulungan kung saan siya ay pinahihirapan. Tumigil ang ingay sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang mahinahong boses ni Marco. Isang boses na puno ng wad na laming. Ang boses na ginagamit nito tuwing may hihilingin o pagkatapos siyang saktan ng mga salita. Honey, Alena, sorry na. Galit lang si Mama. Alam mo naman yon, di ba? Intindihin mo na lang, matanda na siya. Ang boses ni Marco ay tila isang malambot na kumot na may nakatagong mga tinik. Buksan mo na itong pinto. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mahal kita, di ba? Para sa atin din naman itong ginagawa namin. Isipin mo ang future natin, ang magiging anak natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena sa gitna ng kadiliman. Ang hinaharap, ang anak. Paano niya ipagkakatiwala ang isang sanggol sa isang lalaking hindi man lang siya kayang protektahan sa sarili nitong ina? Ang bawat I love you ni Marco ay tila isang transaksyon, isang paraan para makuha ang gusto nito. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-asa, ay tila isang tuyong dahon na madaling madurog sa isang piga lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, binubuksan ang kanyang mga personal na account at ang mga dokumentong hindi alam ni Marco na umiiral. Sa bawat pagpindot niya, ang bigat sa kanyang dibdib ay unt-unting napapalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung nais nilang makuha ang lahat sa kanya, kailangan muna nilang maranasan kung paano mawalan ng lahat. Binuksan ni Alena ang pinto. Nakatayo doon si Marco, may dalang baso ng tubig, ang muka ay tila isang anghel na nagmamalasakit. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakikita ni Alena ang isang linta na naghihintay lang ng susunod na pagkakataong sumipsip ng kanyang buhay. Honey, sige na, gagawin ko ang gusto niyo, ang sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado na parang dagat, bago ang isang malakas na bagyo. Pero may kailangan muna tayong ayusin sa mga accounts ko para hindi tayo mahirapan sa taxes kapag inilipat na ang titulo. Tutulungan mo ba ako, Marco? Ang pagkislap ng tuwa sa mga mata ni Marco ay ang huling kumpirmasyon na kailangan ni Alena. Wala nang ang pag-ibig sa bahay na ito. Ang tanging natitira na lang ay ang laro ng kasakiman. At sa larong ito, sisiguraduhin ni Alena na siya ang huling nakatayo. Bakit pa kailangang dumaan ng isang tao sa pinakamadilim na bahagi ng pagtataksil bago niya matuto ng liwanagan ang sarili niyang landas? Ang akala ko, ang pisikal na sakit ang pinakamahirap tiisin. Ngunit mas masakit pala ang katotohanang ang taong nangakong magpoprotekta sa iyo ang siyang bumasag sa iyong huling piraso ng dignidad. Nakatayo si Alena sa gitna ng sala, habang nakapaligid sa kanya ang pamilya ni Marco. Si Jojo, ang nakababatang kapatid ni Marco, ay nakaupo sa tapat ng lamesa habang may hawak na papel ng quotation para sa isang mamahaling sasakyan. Sa tabi nito ay si Doña Aurora, na nakataas ang isang kilay. Tila
naghihintay ng kanyang desisyon. Alena, kailangan ni Jojo ng 500,000 piso para sa down payment ng kotseng ito. Gagamitin niya sa kanyang negosyo sa probinsya. Ikaw na muna ang magpondo. Tutal malaki naman ang nakuha mong bonus sa Singapore. Utos ni Donna Aurora na tila ba humihingi lang ng barya pambili ng tinapay. Tiningnan ni Ayuna ang kanyang binan. Pagkatapos ay kay Jojo at huli kay Marco na noon ay abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Mommy, wala po akong ganyang kalaking pera ngayon. At isa pa, hindi pa nga nagbabayad si Jojo sa huling 200,000 na hiniram niya sa akin nung nakaraang buwan. Agad na tumayo si Jojo na may bakas ng inis sa mukha. Ate Alena naman, pamilya naman tayo, 'di ba? Bakit parang sinusumbatan mo ako sa maliit na bagay? Babayaran ko naman kapag kumita na ang negosyo. Maliit na bagay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Alena. Jojo, isang buwang puyat at pagod ang katumbas ng perang tinatawag mong maliit na bagay. Hindi ako nagtatrabaho ng 16 na oras kada araw para lang maging sponsor ng mga luho mo. Alena, napakawalang puso mo namang babae. Singhal ni Doña Aurora habang itinuturo si Alena gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Kaya ka ba pinagpala ng pera ay para ipagdamot sa pamilya ng asawa mo? Kung ganyan kakadamot, baka bawiin ng Diyos ang lahat ng meron ka. Hindi sa kadamutan, Mami. Pero pagod na akong maging ATM ng pamilyang ito habang kayo ay walang ginawa kundi ubusin ang meron ako. Sagot ni Alena, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Ngunit may talas na hindi nila inaasahan. Biglang tumayo si Marco mula sa pagkakaupo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Alena, mag-ingat ka sa pananalita mo. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Mama at si Jojo. Bakit, Marco? Masakit ba ang katotohanan? Lumingon si Alena sa kanyang asawa, diretsong tumingin sa mga mata nito. Simula nang tumira ang pamilya mo rito, ako lahat ang nagbabayad. Mula sa kuryente, tubig, pagkain, hanggang sa luho ng mga kamag-anak mo. At ikaw, bilang asawa ko, kailan ka ba mag-aambag? Kailan mo ba ako ipagtatanggol? Sumosobra ka na! Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Marco at dumapo ang kanyang palad sa kaliwang pisngi ni Alena. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay pumuno sa buong sala, kasunod ng biglang pagtahimik ng lahat. Napaatras si Alena. Ang kanyang buhok ay bahagyang humarang sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang matinding init at pamamanhid sa kanyang kaliwang pisngi, ngunit walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso, na dati ay pumipigla sa sakit, ay biglang tumahimik. Ang huling piraso ng pag-ibig na itinago niya para kay Marco ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, tumayo ng tuwid, at tumingin kay Marco. Walang takot, walang lungkot. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Marco, ang kanyang bulong, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa loob ng silid. Mula ngayon, wala ka ng asawa. Mayroon ka nalang utang. Tumalikod si Alena at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan silang lahat na nakatayo sa sala, tulala sa lamig ng kanyang reaksyon. Kinuha niya ang kanyang telpono at may tinawag ang numero. Hello, Kenji? Ihanda mo na ang kontrata sa Tokyo. Lilipat na ako. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang malamig at kalkuladong plano na hahayaan silang lamunin mang sarili nilang kasakiman. Ilang araw matapos ang nangyari, hindi na muling kinausap ni Alena si Marco, maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Sa paningin ng pamilya ng kanyang asawa, siya ay naging tahimik, matamlay, at tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Ngunit sa likod ng pintuan ng kanyang silid, bawat oras ay ginugol ni Alena sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa tulong ni Attorney Santos, ang kanyang matagal ng kaibigan at legal counsel. Attorney Santos, kailangan kong maging mukhang kapani-paniwala ang lahat.
Ang bawat kasunduan sa pautang, ang bawat demand letter, ay dapat na dumaan sa masusing pagsusuri kung sakaling ipatingin nila ito sa ibang abogado. Mahinahong bilin ni Alena habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Huwag kang mag-alala, Alena. Dahil ikaw naman talaga ang may hawak ng mga financial assets ng kumpanya mo noon. Madaling palabasin na may mga hindi ka nabayarang personal na pananagutan dahil sa mga bigong pamumuhunan. Pero sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito, walang balikang mangyayari sa inyo ni Marco. Paalala ng abogado sa kabilang linya. Matagal nang patay ang kasal namin, Attorney Santos. Nung dinala niya ang pamilya niya rito para nakawan ako, at nung binuhat niya ang kanyang kamay laban sa akin, doon pa lang, pinirmahan na niya ang sarili niyang hatol. Kinabukasan, sinimula ni Alena ang unang yugto ng kanyang plano. Habang nagtitimpla ng kape si Doña Aurora sa kusina, sadyang iniwan ni Alena ang kanyang telponyo sa lamesa sa sala. Nang tumunog ito, mabilis niya itong sinagot sa isang boses na puno ng takot at pag-aalala. Sapat na malakas para marinig ng kanyang biyenan. Opo, sir. Alam ko po ang obligasyon ko. Pero pakiusap, bigyan niyo pa ako ng 2 linggo. Hindi ko pa kayang bayaran ng 10 milyong piso ngayon. Pakiusap, huwag niyo muna kaming kasuhan. Isasangla ko ang lahat, pati ang kondo ko. Mabayaran lang kayo. Mabilis na ibinaba ni Alena ang telepono at nagpanggap na nagpapahid ng luha nang makita niyang nakatitig sa kanya si Doña Aurora mula sa pinto ng kusina. Ang mukha ng matanda ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanglalaki sa gulat at takot. Alena, sino yung kausap mo? Anong 10 milyong piso? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Mabilis na itinago ni Aliona ang kanyang telpono at iniwas ang kanyang tingin. Wala po, Mami. Isang kliyente lang po sa trabaho. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Anong huwag alalahanin? Narinig ko, isasangla mo itong kondo natin. May utang ka ba? Sunod-sunod na tanong ng matanda, habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng kabahan. Sa pagkakataong yon, pumasok si Marco sa sala at napansin ang tensyon. Anong gulo ito, Ma? Bakit ka sumisigaw? Marco, ang asawa mo. May utang na 10 milyon. Gusto niyang isangla itong bahay natin. Hysterical na sumbong ni Doña Aurora sa kanyang anak. Lumapit si Marco kay Alena at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Alena, totoo ba ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan galing ang utang na yan? Tumingin si Alena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na desperasyon. Marco, nagkamali ako sa huling investment ko sa stock market. Ginamit ko ang mga personal kong pondo, pati na rin ang ilang pondo ng kliyente ko. Kung hindi ko ito mababayaran sa lalong madaling panahon, hindi lang ako makukulong. Pati itong kondo ay kukunin ng bangko. At bilang asawa ko, kasama ka sa mananagot sa batas. Nabitawan ni Marco ang hawak niya kay Alena. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Si Doña Aurora naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba maiatake sa puso sa kanyang narinig? Hindi maaari. Hindi ako pwedeng makulong. At ang kondo na ito, paano ang pamilya ko? Bulong ni Marco, ang kanyang hinala at pagmamahal sa sarili, ay mabilis na lumitaw sa kanyang muka. Lalong naging matindi ang katahimikan nang dahan-dahang tanggalin ni Alena ang kanyang singsing sa kasal. Tiningnan niya ito ng ilang segundo bago ito marahang inilagay sa loob ng isang luma at maalikabok na kahon sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kilos niya ay may dalang bigat na tila ba isang huling pamamaalam sa nakaraan. Nang pumasok si Alena sa banyo upang maghilamos, mabilis na lumapit si Doña Aurora sa bag ni Alena na naiwan sa sofa. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, hinalughog niya ito hanggang sa makita ang isang sulat na may pulang selyo ng bangko. Ito ay isang simulated final demand letter na naglalaman ng kabuuang halaga ng utang na 15 milyong piso kasama ang babala ng agarang pag-seize sa lahat ng kanyang ari-arian. Napatakip ng bibig si Doña Aurora.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Marco, totoong may utang ang asawa mo. Malaki. At kapag hindi ito nabayaran, pati tayo ay mawawalan ng tirahan at baka makulong pa. Walang mas mabilis na sumisira sa pamilya, kundi ang pagkatanto na ang gintong kanilang pinag-aagawan ay isa palang ilusyon na ginawa ng kanilang sariling kasakiman. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mabigat at puno ng hinala. Dahil sa takot na madamay sa sinasabing utang ni Elena, ang bawat miyembro ng pamilya ni Marco ay nagsimula ng magmamasid sa isa't isa. Tila mga asong nag-aagawan sa huling piraso ng buto. Ito ang tamang pagkakataon para kay Elena na ihasik ang binhi ng pag-aalinlangan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga baso sa kusina si Elena, lumapit sa kanya si Jojo na may dalang tasa ng kape. Ang mukha nito ay hindi na kasing yabang ng dati, kundi puno na ng pag-aalala. Ate Elena, mahinang tawag ni Jojo habang sumisilip sa sala para siguraduhing walang nakakarinig. Totoo ba talaga yung utang? Paano yung kotseng gusto ko? Wala na ba talagang paraan? Tumingin si Elena sa kanya na may kasamang malalim na buntong hininga. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng huwad na lungkot. Jojo, pasensya ka na talaga. Ang lahat ng accounts ko ay nasa ilalim na ng investigasyon ng bangko. Pero, nagtataka nga ako kay Marco. Alam kong may hiwalay siyang savings na itinabi para sa inyo ni Mommy Aurora. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw niyang sabihin sa inyo ngayon. Kumunot ang noo ni Jojo. Ang kislap ng kasakiman ay muling sumiklab sa kanyang mga mata. Savings? May tinatagong pera si Kuya? Magkano? Hindi ko alam ang eksaktong halaga, Jojo. Pero narinig ko siyang may kausap sa telepono nung isang buwan tungkol sa isang account na nakapangalan sa kanya lamang. Baka natatakot siyang madamay ang perang iyon kapag kinuha ng bangko itong kondo. Bulong ni Elena na parang nagbabahagi ng isang malaking lihim. Hindi nagtagal, lumapit din si Elena kay Doña Aurora na noon ay nakaupo sa tapat ng telebisyon, mukhang balisa. Mommy, kung sakaling kunin ng bangko itong kondo, sana naman ay sapat ang pondo ni Marco sa kanyang lihim na account para makarenta kaya ng maayos na bahay sa probinsya. Ayaw niya kasing sabihin sa akin kung nasaan yon. Baka dahil ayaw niyang magamit ko pambayad sa utang ko. Lihim na account? Napatayo si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. May perang anak ko na hindi ko alam? Ako na nagpalaki sa kanya? Pinagdadamutan niya? Dumating ang oras ng hapunan at ang lamesa ay naging isang arena ng digmaan. Walang nagsasalita. Ngunit ang bawat kalansing ng kutsara at tinidor sa plato ay tila tunog ng mga espada na nagkikiskisan. Si Elena ay tahimik na nakaupo sa dulo, marahang humihigop ng kanyang mainit na sabaw, habang pinapanood ang pagsisimula ng dula. Kuya, panimula ni Jojo, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Balita ko, marami ka palang perang itinatago. Bakit hindi mo ilabas yan para matulungan si Ate Elena o kaya ay maibigay mo na sa akin ang pang-down payment ko? Napatigil si Marco sa pagkain at tumingin ng masama sa kanyang kapatid. Anong pinagsasabi mo, Jojo? Wala akong tinatagong pera. Saan man naman nakuha ang kalokohang yan? Huwag mo akong pagsisinungalingan, Marco! Sigaw ni Doña Aurora habang hinahampas ang lamesa gamit ang kanyang palad. Narinig ko mismo na may lihim kang account. Anak kita, pero bakit naglilihim ka sa akin? May pambili ka ng kotse ng kapatid mo, pero hinahayaan mo kaming mag-alala rito. Ma, walang ganong account. Sino ba ang nagsabi sa inyo niyan? Galit na depensa ni Marco, ang kanyang boses ay pumapailang lang sa buong bahay. Elena, ano bang sinabi mo sa kanila? Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Katawan ay bahagyang nanginginig na tila isang biktima ng pang-aapi. Marco, sorry. Naalala ko lang kasi yung account na binanggit mo sa akin nung isang taon. Sabi mo, para sa pamilya mo yon, kaya hindi ko pinapakialaman. Sorry kung nabanggit ko kay Mommy. Akala ko kasi makakatulong sa atin ngayon.
Wala akong sinabing ganyan, sigaw ni Marco habang itinuturo si Alena. Huwag mo siyang isigaw, Marco! Humarang si Jojo sa gitna. Sinungaling ka talaga, kuya. Akala ko ba walang iwanan? Pero ikaw, may sarili palang pera habang kami ay pinapaalis mo sa probinsya para tumira rito sa gulo. Manahimik ka, Jojo. Wala kang alam. Sa sobrang galit, hinawakan ni Marco ang kwelyo ng damit ni Jojo. Mabilis na gumanti si Jojo at tinulak si Marco pabalit. Ang buong sala ay napuno ng sigawan ni na Doña Aurora, Marco at Jojo. Nagkakagulo sila, nagpapasaringan ng mga masasakit na salita tungkol sa pera at utang na loob. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang binitiwan ni Alena ang kanyang kutsara. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa pamilyang unti-unti nang winawasak ng sarili nilang kasakiman. Sa oras ng kadipitan, doon mo makikita kung sino ang tunay na handang humawak sa iyong kamay at kung sino ang unang tatakbo para iligtas ang sarili nilang balat. Isang sunod-sunod at mabigat na kalampag sa pinto ng kondo ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang bawat hampas sa makapal na kahoy ay tila ba isang babala na nagpatigil sa lahat ng tao sa loob ng bahay. Si Doña Aurora, na kasalukuyang nag-aalmusal, ay napatigil sa pagsubo, habang si Marco naman ay biglang napatingin sa pinto na may bakas ng kaba. Dahan-dahang binuksan ni Alena ang pinto. Dalawang lalaki na nakasuot ng madidilim na Amerikana ang bumungad sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon, at may hawak silang mga makakapal na folder at dokumento na may opisyal na tatak. Magandang umaga. Kayo ba si Ginang Alena Santos Cruz? Tanong ng lalaking nasa unahan. Ang boses ay malalim at pormal. Opo, ako nga po. Sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay nanginginig, sapat na para magpanggap na takot na takot. Sino po sila? Kami ay mula sa Apex Asset Recovery. Nandito kami para maghain ng formal na Notice of Seizure at Foreclosure para sa ari-ariang ito at sa mga personal na kagamitan sa loob bilang kabayaran sa inyong hindi nabayarang utang na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Mabilis na lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay namumula sa takot at galit. Ano? Anong seizure? Walang utang ang anak ko rito. Umalis kayo sa bahay namin bago ko kayo ipapulis. Tumingin ang lalaki kay Doña Aurora na may malamig na otoridad. Mrs., ayon sa batas, dahil kasal si Ginang Alena kay Ginoong Marco Cruz, ang lahat ng conjugal properties at mga gamit sa loob ng pamamahay na ito ay maaaring hatakin ng kumpanya upang mabayaran ng utang. At kung hindi po ito maayos ngayon, ang inyong anak na si Marco ay maaaring makasuhan ng estafa bilang co-debtor. Nang marinig ang salitang estafa at makulong, tila ba nawala ng lakas sa tuhod si Marco? Napakapit siya sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Estafa? Pero wala akong kinalaman sa mga negosyo niya. Hindi ko alam ang tungkol sa utang na yan. Marco, pakiusap. Lumapit si Alena at lumuhod sa tapat ng asawa. Hinawakan niya ang mga binti nito habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisingi. Ito ang kanyang pinakadakilang pagganap. Tulungan mo ako, Marco. Ibigay mo na yung savings na sinasabi ni Mommy at Jojo. Ayokong makulong, pakiusap. Ngunit sa halip na tulungan ang kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang tapat, marahas na tinulak ni Marco si Alena palayo. Umalis ka nga rito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bakit mo ako idadamay sa kalokohan mo? Wala akong pera. Huwag mo akong hawakan. Naluhod si Alena sa malamig na tile. Sa kanyang pagkakayuko, walang nakakita sa kanyang mga mata na biglang nawala ng luha at napalitan ng isang matalas at malamig na pagtitig kay Marco. Nakita niya ang kabuktutan ng lalaking pinangakuan niya ng buhay, isang duwag na handa siyang iwan sa putikan para lamang iligtas ang sarili. Ma'am, sir, magsisimula na po kami mag-imbentaryo ng mga gamit rito. Sabi ng isang ahente
habang nagsisimulang kumuha ng litrato sa mga mamahaling telebisyon, refrigerator, at kahit ang mga personal na gamit sa sala. "Hindi maaari! Jojo! Marco!" Hysterical na sumigaw si Doña Aurora habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang kwarto. "Iligtas natin ang mga gamit natin! Ihanda niyo ang mga bag! Aalis tayo rito bago tayo madamay ng babaeng ito sa kulungan." "Oo ma, umalis na tayo rito. Cursed ang bahay na ito." Sigaw din ni Marco habang nagmamadaling pumasok sa kwarto upang mag-empake. Nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Tahimik na pinapanood ang mag-ina na nagpapanik at nagmamadaling isilid ang kanilang mga damit sa mga plastic bag at maleta. Ang isa sa mga ahente ay dahan-dahang lumapit sa kanya, nagbigay ng isang napakaliit na tango at patagong iniabot ang isang susi sa kanyang kamay. Ang susi sa kanyang bagong simula. "Umalis kayo rito, baka madamay kami sa mga utang mo." Ang huling sigaw ni Doña Aurora bago nito hilahin ang kanyang anak palabas ng pinto. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng ingay, kundi ang simula ng kapayapaan matapos ang isang mahabang digmaan. Ang huling kaladkad ng mabigat na maleta ni Jojo sa pasilyo ng kondo ay dahan-dahang naglaho, kasunod ng padabog na pagsara ng pinto sa labas. Umalis sila ng walang lingon-lingon. Tila ba ang kondong ito ay isang nasusunog na gusali na kailangan nilang takbuhan upang hindi sila matupok. Nang sumara ang pinto, tila ba dahan-dahang nawala ang mabigat na presensya sa loob ng bahay. Ang malambot na tunog ng pag-lock ng pinto ay naging huling tuldok sa kabanatang iyon. Walang ingay, walang sigawan, kundi ang mahaba at malalim na katahimikan na matagal nang ipinagkait kay Elena. Dahan-dahang lumabas mula sa maliit na kwarto ng mga katulong si Lola Isay, ang matandang helper na matagal nang nagtatrabaho kay Elena bago pa man dumating ang pamilya ni Marco. Siya ang tanging saksi sa lahat ng iyak at pagtitiis ni Elena sa mga nakaraang buwan. "Anak, Elena, wala na sila," mahinang sabi ni Lola Isay habang may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga kulubot na mata. "Talagang iniwan ka nila sa gitna ng sinasabi mong kagipitan." Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena habang lumalapit kay Lola Isay upang yakapin ito. "Opo, Lola. Umalis na ang mga anay na sumisira sa bahay na ito. Hayaan niyo po, hindi na sila muling makakabalik dito. Alam ko namang matalino ka, anak. Noong una pa lang, alam kong hindi mo hahayaang sirain kanila ng tuluyan. Pero mag-iingat ka, ha? Ang mga taong pinatatakbo ng kasakiman, kapag nalaman ang katotohanan, ay mas nagiging mapanganib." Paalala ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Elena. "Huwag kayong mag-alala, Lola. Hawak ko na ang lahat ng alas. Sila naman ang dapat matakot ngayon." Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagsimimal silang maglinis. Inihagis ni Alina sa malalaking itim na plastic bag ang lahat ng kalat na iniwan ng pamilya ng kanyang asawa. Mga basyong bote ng alak, mga tirang pagkain na nagsisimula ng mapanira, at mga murang dekorasyon na dinala ni Donna Aurora upang palitan ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Sa bawat dumi na kanyang itinatapon, pakiramdam ni Alina ay unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nagwawali sa sulok ng sala, napatigil si Elena nang makita ang mga pira-pirasong piraso ng basag na gum. Ito ang plorera na gawa sa luwad na regalo ng kanyang yumaong ama. Pinulot niya ang pinakamalaking piraso nito. Kahit na basag at may mga gasgas, ang kulay at hugis nito ay nananatiling maganda sa kanyang paningin. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa, isang paalala na kahit na mabasag ka ng mga pagsubok, maaari mo pa ring panatilihin ang iyong halaga. Habang abala sa paglilinis, naramdaman ni Alina ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang mensahe mula kay Marco ang bumungad sa kanya. "Alina, magkita tayo bukas ng hapon sa tapat ng opisina mo. May ipapapirma akong mga papeles sa'yo."
Gusto ko nang mahiwalay ang pangalan ko sa'yo at sa mga utang mo. Huwag mo nang subukang makiusap o magmakaawa pa sa akin. Tapos na tayo. Napatitig si Elena sa mensahe. At sa pagkakataong ito, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang asul na folder na naglalaman ng mga papeles ng Petition for Absolute Divorce and Separation of Properties na matagal na niyang inihanda. Tama ka, Marco. Tapos na nga tayo. At ikaw mismo ang lalagda sa sarili mong kawalan. Bulong ni Elena sa sarili habang nakatitig sa malamig na screen ng kanyang telepono. Ang kamangmangan ang pinakamalaking patibong para sa isang taong pinatatakbo ng takot at kasakiman. Nakaupo si Marco sa dulo ng isang maliit at tahimik na kapihan, malapit sa opisina ni Elena. Hindi mapakali ang kanyang mga mata. Panay ang lingon sa pinto sa tuwing may papasok na customer. Tila ba natatakot na anumang oras ay may lilitaw na mga maniningil ng utang para kalad ka rin siya. Nang pumasok si Elena, natigilan si Marco. Hindi niya nakita ang isang basag at umiiyak na babae na tulad ng huli nilang pagkikita sa sala. Sa halip, si Elena ay nakasuot ng isang maayos na pormal na kasuotan, maayos ang pagkakaayos ng buhok, at may dalang isang asul na folder. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Nakahanda na ba ang mga papeles? Agad na tanong ni Marco. Hindi man lang pinaupo si Elena o tinanong kung kumusta ito. Gusto ko nang pirmahan ito ngayon din. Ayokong makita ng mga pulis o ahente na kasama kita. Baka isipin nilang nagtatago ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Marco. Walang makakakita sa atin dito. Malamig na sagot ni Elena habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng kanyang asawa. Inilapag niya ang asul na folder sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito. Inihanda ito ng abogado ko. Ito ay isang kasunduan ng absolute separation of assets at dissolution of marriage. Sa pamamagitan nito, pormal nang mahihiwalay ang lahat ng ari-arian mo sa akin at hindi ka na kailanman madadamay sa anumang pananagutan o utang na nakapangalan sa akin. Mabuti naman! Hinablot ni Marco ang panulat mula sa kanyang bulsa. Ito naman talaga ang dapat na ginawa natin noon pa. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ko at ng pamilya ko dahil sa mga maling desisyon mo sa pera. Pirmahan mo ang bawat pahina, Marco. Pati na rin ang huling bahagi kung saan nakasaad na wala ka ng anumang karapatan o habol sa kondo na nakuha natin habang kasal tayo. Utos ni Elena. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila isang robot na nadidikta ng mga hakbang. Nang marinig ang tungkol sa kondo, bahagyang napatigil si Marco. Ngunit ang takot na mabilanggo dahil sa estafa ay mas matimbang kaysa sa ano paman. Sige, wala na akong pakialam sa kondong yan kung puno naman ang utang. Isaksak mo sa baga mo ang kondong yan, Elena. Mabilis na nilagdaan ni Marco ang bawat pahina ng dokumento. Ang kanyang panulat ay mabilis na gumuhit sa papel. Hindi man lang binabasa ang maliliit na titik sa ilalim na nagpapaliwanag na ang lahat ng kanyang sinasabing utang ni Elena ay walang legal na batayan. At ang dokumentong ito ay formal na paggawad ng buong pagmamay-ari ng kondo kay Elena nang walang anumang kondisyon. Nang matapos, padabog na ibinalik ni Marco ang folder kay Elena. Ayan, tapos na. Mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Huwag ka nang babalik sa akin o sa pamilya ko para humingi ng tulong kapag gumapang ka na sa hirap at nakulong. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang folder. Sinuri ang bawat lagda ni Marco at nang masigurong maayos ang lahat, marahan niya itong isinara. Isang malamig at napakagandang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatigil kay Marco dahil sa kakaibang kilabot na dala nito. Bakit ka nang miniti? Iritadong tanong ni Marco. Nguminiti ako dahil napakadali mong lokohin, Marco. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng pang-uuyam. Walang utang na 15 milyong piso. Walang Apex Asset Recovery. At walang mga ahente na kukuha ng mga gamit natin. Ano? Anong sinasabi mo? Kumunot ang noo ni Marco.
nagsisimula ng kabahan. Ang mga lalaking pumunta sa bahay nung isang araw ay mga profesional na aktor na binayaran ko. Ang mga demand letters ay ginawa ko sa tulong ng abogado ko gamit ang mga peking selyo ng bangko. Ginawa ko ang lahat ng iyon para makita kung paano ka tatakbo palayo kasama ang mommy mo kapag naramdaman ninyong wala na kayong makukuhang pera sa akin. Paliwanag ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marco na unti-unti nang nanlalaki sa gulat. Niloko mo ako! Ang kondo ay sa akin lamang, Marco. At dahil sa pinirmahan mong kasunduan na yon, wala ka ng anumang legal na karapatan doon kahit na piso. Nabenta ko na ito sa isang banyagang investor sa tamang halaga. At ang pera ay ligtas na sa aking personal na account. Bukas na bukas, aalis ako papuntang Tokyo para simulan ang bago kong posisyon bilang Director of Finance. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang kanyang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa. Marahan niya itong pinalusot sa ibabaw ng lamesa. Ang gintong metal ay dahan-dahang dumausdos, tumama sa gilid ng baso ng tubig ni Marco bago tuluyang huminto. Paalam, Marco. Salamat sa pagpapatunay na ang pamilya ng asawa ko ay isa palang pangkat ng mga linta. Huling pambubulas ni Elena bago siya tumayo at dahan-dahang naglakad palabas ng kapihan. Naiwang tulala si Marco sa kanyang upuan, hawak pa rin ang panulat, habang ang katotohanan ng kanyang sariling kamangmangan at kawalan ay unting lumulunod sa kanya sa gitna ng ingay ng kapihan. Ang pag-alis sa lugar kung saan ka nasaktan ay hindi pagtakbo mula sa problema, kundi pagpili na mabuhay ng may dangal sa ibang bahagi ng mundo. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano patungo sa kalawakan, tiningnan ni Elena ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana. Ang mga ilaw na yon, nga dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap at pagsisikap, ay tila ba naging maliliit na alaala na lamang ng isang madilim na kahapon. Sa bawat metrong iniaangat ng eroplano, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Nang lumapag ang eroplano sa Narita Airport, pagkalipas ng ilang oras, sinalubong si Elena ng malamig na hangin ng Nobyembre. Ang bawat paghinga niya ay nag-iiwan ng puting usok sa hangin. Ngunit sa kabila ng lamig na naramdaman ng kanyang balat, may init ng kalayaan na nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa labas ng arrival gate, nakatayo si Kenji, ang senior executive ng bagong kumpanyang papasukan ni Alina. May hawak siyang maliit na karatula na may pangalan nito. Ngunit agad niya itong ibinaba nang makita ang paglapit ni Alina. "Welcome to Tokyo, Alina. How was your flight?" Masayang salubong ni Kenji habang tinutulungan si Alina sa kanyang maliit na maleta. "It was peaceful, Kenji. Actually, it's the first time in years that I slept throughout the entire trip." Nang walang inaalalang gulo sa bahay, sagot ni Alena, may kasamang magaan na ngiti sa kanyang mga labi. "Mabuti naman, you deserve the rest," sabi ni Kenji habang naglalakad sila patungo sa nakaparking na sasakyan. "I know how hard it was for you to settle everything in Manila before leaving, pero ngayon, bagong buhay na ito." "Salamat, Kenji. Pakiramdam ko nga ay muli akong ipinanganak." Ang tsundong pinag-awayan namin ay pormal nang nailipat sa bagong may-ari, at ang perang nakuha ko ay ligtas na sa account ko. Wala na akong anumang koneksyon sa kanila, paliwanag ni Elena habang nakatingin sa malilinis at tahimik na kalsada ng Tokyo. "But Elena, speaking of your past, may kailangan ka palang malaman." Seryosong sabi ni Kenji habang nagmamaneho sa gitna ng maliwanag na lungsod. "Ano yun, Kenji? May problema ba sa mga papeles ko rito?" Bahagyang kinabahan si Elena. "No, hindi sa papeles mo. Pero kahapon, may natanggap na email ang HR department namin mula sa Pilipinas. Galing sa asawa mo. O asawa mo pa rin ba?" Tanong ni Kenji. "Dating asawa, Kenji. Pirmahan na ang separation of assets at tapos na ang lahat." "Anong nakasulat sa email?" Malamig na tanong ni Elena. "Sinisiraan ka niya sa kumpanya. Sinasabi niyang magnanakaw ka, na may malaking utang ka sa bansa,
At tumakas ka lang para hindi makulong. Humihingi siya ng contact details mo rito, sagot ni Kenji. May bakas ng inis sa kanyang boses. Isang mahinang tawa ang kumawala sa labi ni Elena. Desperado na nga talaga siya. Hindi niya matanggap na wala na siyang makukuhang kahit isang sentimo sa akin. Don't worry. Our legal team and HR immediately flagged and deleted the email. Alam namin ang track record mo at hindi kami nakikinig sa mga walang kwentang paninira. Pero sinabi ko lang ito para maging handa ka. Mukhang hindi ka pa rin niya gustong pakawalan ng ganoon kadali, paalala ni Kenji. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang makulay na Tokyo Tower sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng takot, kundi ng isang matatag at hindi matitinag na kapayapaan. Hayaan mo siya, Kenji. Ang mga anay ay patuloy na iingay kapag naramdaman nilang wala na silang mapapala sa kahoy na sinira nila. Pero ngayon, lumilipad na ako sa langit at sila ay nananatiling gumagapang sa lupa. Ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong sakim ay hindi ang kawalan ng yaman, kundi ang pagkatanto na sila mismo ang sumira sa kamay na nagpapakain sa kanila. Sa loob ng isang maliit, maalikabok at mainit na paupahang bahay sa isang liblib na bayan sa probinsya, walang maririnig kundi ang mabibigat na hininga at ang walang katapusang sisihan. Ang marangyang buhay na tinamasa nila sa Maynila sa ilalim ng perang kinikita ni Elena ay tila ba isang panaginip na mabilis na naglaho. Iniwan silang gising sa isang malupit na katotohanan. Marco, nasaan ang mga gamot ko? 2 araw na akong hindi nakakainom ng pang-maintenance ko. Ang sakit-sakit na ng dibdib ko. Reklamo ni Doña Aurora habang nakahiga sa isang manipis na kutsun sa sahig. Ang kanyang boses ay mahina at wala na ang dating bagsik. Ma, wala tayong pera. Ang natitira kong sweldo ay sapat lang para sa renta natin dito sa buwang ito at para sa kaunting pagkain. Iritadong sagot ni Marco habang nakasandal sa pader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Galit na pumasok si Jojo sa maliit na sala, marahas na inihagis ang kanyang helmet sa ibabaw ng lamesang kahoy na nag-iwan ng malalim na gasgas dito. Kuya, yung down payment ko para sa kotse, hindi na maibabalik ng dealer. Nawala na ang 50,000 piso na inilaan ko dahil hindi natuloy ang pagbili. Sigaw ni Jojo, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Kasalanan mo ito eh. Sabi mo, makukuha natin ang pera sa kondo ni Ate Elena. Huwag mo akong sisihin, Jojo. Sino ba ang nagpumilit na bumili ng kotse kahit wala pa tayong hawak na pera? Kayo ni Mama. Sigaw pabalik ni Marco. Ang kanyang pasensya ay sagad na sagad na. Akala ko rin naman ay makukuha natin ang kondo. Sino ba ang mag-aakal ang gagawin ni Elena ang lahat ng kalokohang yon para lang patakbuhin tayo? Kung hindi ka sana naging lampas langit ang yabang at sinampal si Elena, sana ay hindi tayo nagkakahirap ng ganito ngayon. Sabat ni Doña Aurora habang pilit na bumabangon. Dapat ay naging mapagkumbaba ka muna hanggang sa makuha natin ang titulo. Ngayon, sino ang magbabayad ng mga gamot ko? Sino ang magpapakain sa atin? Ma, kayo ang naggala ng buong barangay at mga kamag-anak natin sa kondo niya. Kayo ang umubos ng pasensya ng asawa ko. At ngayon, ako pa ang sisisihin ninyong dalawa? Hysterical na sigaw ni Marco habang hinahawakan ang kanyang ulo sa sobrang stress. Bago pa man makasagot si Jojo, isang malakas at mariing boses ang narinig mula sa labas ng kanilang bakod. Isang lalaki ang galit na sumisigaw ng pangalan ni Marco. Marco Cruz! Lumabas ka dyan! Ang utang mong 500,000 piso na hiniram mo para sa negosyo ng kapatid mo ay overdue na. Huwag mo kaming matakbuhan! Sigaw ng nagpapautang mula sa labas ng pinto. Napatakip ng bibig si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay dahil sa takot. Marco? Sino yan? Bakit may naniningil sa labas? At bakit umabot ng 500,000 ang utang mo? Namutang ako sa kanila noong 1 buwan, Ma.
Sabi ko kasi ay babayaran ko agad kapag naibenta na natin ang kondo ni Elena. Hindi ko alam na mauuwi sa ganito, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakasilip sa bintana. Tiningnan ni Doña Aurora ang walang lamang lalagyan ng kanyang mga gamot sa ibabaw ng maliit na cabinet. Sa pagkakataong iyon, pumasok sa kanyang isipan ang alaala kung paano bawat buwan ay may maayos na kahon ng mga gamot na dumarating sa kanila, kompleto at mamahalin na binibili ni Elena para sa kanya ng walang anumang reklamo. Napaiyak ang matanda, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa huling pagkatanto na ang kanilang sariling kasakiman ang sumira sa kaisa-isang taong nag-aruga sa kanila. Marco, lumabas ka rito! Kung hindi ka lalabas na yon, ihahain ko na ang formal na kaso sa barangay at sa korte bukas na bukas din. Ang muling sigaw ng lalaki sa labas ay tila ba isang hatol ng kamatayan para kay Marco na noon ay napaupo na lamang sa sulok, walang magawa, walang matakbuhan, at walang Elena na sasagip sa kanya. Ang tunay na paggaling ay hindi nangyayari kapag nakalimutan mo na ang sakit, kundi kapag natutunan mo nang yakapin ang sarili mong halaga nang walang pag-aalinlangan. Isang maligayang palakpakan ang pumuno sa malawak at modernong silid-pulong ng kumpanya sa Tokyo pagkatapos ng presentasyon ni Elena. Ang bawat miyembro ng Board of Directors ay tumatango, nagpapakita ng labis na paghanga sa kanyang inihandang financial restructuring program para sa susunod na taon. Matapos ang pulong, dinala siya ni Kenji at Naomi, isang masayahing Filipina-Japanese na kasamahan sa trabaho, sa isang tahimik na kapihan sa distrito ng Roppongi. You did amazing, Elena. Sobrang linaw at detalyado ng presentation mo. Proud na proud kami na ikaw ang bagong Director of Finance namin. Masayang papuri ni Naomi habang inilalagay ang mainit na matcha latte sa lamesa. Salamat, Naomi. Medyo kinabahan ako nung una, pero malaking tulong ang suporta ninyo rito. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natatamasang kapayapaan. Sabi ko naman sa'yo, Alina, singit ni Kenji, na may kasamang malawak na ngiti. Ang talento mo ay nasayang lang sa Maynila dahil masyadong abala ang isip mo sa pag-aayos ng kaguluhan ng ibang tao. Dito sa Tokyo, malaya kang magningning ng walang humihila sa'yo pababa. Napatitig si Elena sa kanyang tasa. Isang banayad na emosyon ang dumaan sa kanyang muka. Matagal ko ring narinig mula sa kanila na wala akong mararating kung wala ang pamilya nila. Muntik ko nang paniwalaan na wala akong silbi kung hindi ko sila tutulungan sa pera. Naku, huwag mo nang isipin ang mga taong ganoon, Alina. Sabi ni Naomi, habang hinahawakan ang kamay ni Alina bilang pagdamay. Ang mga taong mapagsamantala ay laging gagawa ng paraan para paliitin ang tingin mo sa sarili mo, para patuloy mo silang paglingkuran. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Napakalayo na ng narating mo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment ng gabing iyon, dumaan si Alina sa isang maliit na butik sa Ginza. Isang makapal na wool scarf na kulay abong asul ang nakakuha ng kanyang pansin. Pumasok siya at binili ito. Nang isuot niya ang scarf sa malamig na gabi ng Tokyo, naramdaman niya ang lambot at init nito sa kanyang leeg. Napangiti siya ng marahan. Ito ang unang pagkakataon na bumili siya ng isang bagay para sa sarili, gamit ang perang buo at walang anumang bawas para sa luho ng pamilya ng iba. Ito ang init ng kanyang sariling pagsisikap. Isang init na walang sinumang makakapagnahaw sa kanya muli. Kinabukasan sa opisina, lumapit muli si Kenji sa kanyang mesa. May hawak na isang pirasong dokumento mula sa kanilang legal counsel. Elena, may balita mula kay Attorney Santos sa Maynila, panimula ni Kenji. Ang pamilya ni Marco ay hinarap ng unang pagdinig para sa kaso ng utang nila sa probinsya. Wala silang pambayad, at posibleng ma-evict sila sa kasalukuyan nilang inuupahang bahay. Mabuti naman. Nararapat lang na harapin nila ang katotohanan ng sarili nilang mga desisyon. Malamig na sagot ni Elena. At may isa pa, pagpapatuloy ni Kenji.
Ang lumang kumpanya mo sa Maynila ay gustong makipag-partner sa atin para sa isang proyekto rito sa Japan. Ngunit nalaman namin mula sa HR nila na si Marco ay nag-apply doon bilang isang junior clerk at nagmamakaawa raw na makuha ang bagong tirahan mo rito sa Tokyo. Ano ang gusto mong gawin natin? Tumingin si Elena kay Kenji. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matatag at hindi matitinag na desisyon. Sabihin mo sa kanila na kung gusto nilang matuloy ang partnership na ito, siguraduhin nilang hindi makakatapak ang lalaking yan sa anumang bagay na may kinalaman sa atin. I want him completely blocked and erased from my life, Kenji. Consider it done, Director Elena. Sagot ni Kenji nang may paggalang bago lumakad palayo. Ang pinakamalalang uri ng pagmamakaawa ay ang paghingi ng tulong sa taong binaliwala mo noong ikaw pa ang nasa itaas. Sa kabila ng katahimikan ng gabi sa kanyang apartment sa Tokyo, ang liwanag ng screen ng telepono ni Elena ay nagdala ng isang huling multo mula sa nakaraan. Isang hindi kilalang numero mula sa Pilipinas ang paulit-ulit na tumatawag. Alam ni Elena kung sino ito. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan niyang iwasan ang bawat koneksyon. Ngunit alam niyang hangat hindi niya ito tinatapos ng personal, hindi titigil ang mga linta. Huminga ng malalim si Elena bago dahan-dahang sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speakerphone, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Sino ito? Tanong ni Elena. Elena? Salamat sa Diyos, sinagot mo rin. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay basag, nanginghinig, at puno ng iyak. Isang malaking kaibahan sa dating mayabang at mapang-aping boses na nakasanayan niya. Pakiusap, Elena. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Nagmamakaawa ako sa'yo. Marco, paano mo nakuha ang numero ko? Malamig na tanong ni Elena. Nakiusap ako kay Lola Isay. Nagmakaawa ako sa kanya hanggang sa ibigay niya sa akin ang bago mong contact. Pag-amin ni Marco sa gitna ng hikbi. Elena, kailangan kita. Sobrang hirap ng buhay namin dito sa probinsya. Si Mama hindi na makabangon sa higaan dahil sa sakit sa puso. Si Jojo naman, nakulong kahapon dahil sa pakikipag-away sa mga nagpapautang sa amin. At anong kinalaman ko sa mga nangyayari sa buhay ninyo ngayon, Marco? Walang pakialam na tanong ni Elena habang nakatingin sa ulan sa labas ng kanyang bintana. Pamilya pa rin tayo, Elena. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagpadala ako sa sulsul ni Mama noon. Pagsisinungaling ni Marco, pilit na ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula. Pero nagsisisi na ako. Araw-araw kong naalala ang mga sandaling magkasama tayo. Pakiusap, magpadala ka naman kahit kaunting tulong lang para sa gamot ni Mama at pampiyansa kay Jojo. Direktor ka na dyan sa Tokyo, di ba? Isang buwang sweldo mo lang. Sapat na para maisalba kami rito. Isang tuyo at mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Elena. Pamilya, naalala mo ba, Marco, nung nakaluhod ako sa sala at hinahawakan ko ang mga binti mo habang nagmamakaawa ako na huwag mo akong itulak? Naalala mo ba nung binuhat mo ang kamay mo laban sa akin habang pinagtatawanan ako ng nanay mo at ng kapatid mo? Takot lang ako noon sa utang, Elena. Akala ko talaga ay makukulong tayo. Depensa ni Marco, pilit na gumagawa ng dahilan. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Ikaw pa rin ang mahal ko. Pakiusap, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Handa akong sumunod sa iyo dyan sa Japan, magpapakababa ako, magtatrabaho ako para sa iyo. Hindi mo ako mahal, Marco. Mahal mo lang ang pakinabang sa akin. Dahan-dahang sagot ni Elena, ang bawat salita ay parang isang patalim na pumuputol sa huling hibla ng kanilang nakaraan. At ang pakinabang na yon ay matagal nang wala. Kahapon, natanggap ko ang formal na dokumento mula sa korte sa Maynila. Ang kasal natin ay opisyal ng deklaradong walang bisa. Mula sa araw na ito, hindi mo na ako asawa at hindi na kita kilala. Elena, huwag mong gawin ito sa akin. Mamatay si Mama kapag hindi mo kami tinulungan.
Maawa ka naman sa amin! Hysterical na sigaw ni Marco habang maririnig sa kabilang linya ang kalabog ng mga gamit na tila ba may nagkakagulo sa loob ng kanilang bahay sa probinsya. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto, Marco. At ang pamilya mo ay walang alam kundi ang lumapastangan. Huwag mo na akong tatawagan muli. Ang huling pambubulas ni Elena bago niya tuluyang pinindot ang pulang button sa screen upang tapusin ang tawag. Mabilis na hinarangan ni Elena ang numero ni Marco, pati na rin ang kanyang email address. Habang pinapanood ang babala ng telepono na ang numero ay matagumpay nang na-block, naramdaman ni Elena ang isang malalim, malinis at walang kapantay na kapayapaan. Sa kabilang dako, sa maliit na bayan sa probinsya, ang landlord ni Marco ay nagsimula ng itapon ang kanilang mga lumang damit at kagamitan sa labas ng bakod dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Habang umiiyak si Doña Aurora sa gilid ng kalsada, sa gitna ng dilim, naiwang nakatitig si Marco sa kanyang patay na telepono. Isang lalaking tuluyang nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kasakiman. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat, kundi sa mga kamay na handang magpunas ng iyong luha at yumakap sa iyong pagkatao. Isang puting sobre mula sa Maynila ang nakalatag sa ibabaw ng kahoy na mesa sa bagong apartment ni Elena sa Tokyo. Nang buksan niya ito at basahin ang bawat salita, ang pamagat na Decree of Absolute Nullity of Marriage na may opisyal na tatak ng korte ay tila ba naging isang gintong susi na tuluyang nagbukas sa huling rehas ng kanyang lumang kulungan. Malaya na siya, hindi lang sa emosyon, kundi sa ilalim ng batas ng tao at ng Diyos. Kinabukasan, nakatayo si Elena sa arrival gate ng Narita Airport. Suot ang kanyang bagong asul na wool scarf, hindi mapakali ang kanyang mga mata sa paghahanap sa bawat pasaherong lumalabas. Maya-maya pa, isang pamilyar na matandang babae na may hila-hilang maliit na maleta ang lumitaw. Lola Isay! Masayang tawag ni Elena habang mabilis na naglalakad patungo sa matanda. Elena, anak ko. Agad na binitiwan ni Lola Isay ang kanyang maleta at mahigpit na niyakap si Elena. Salamat sa Diyos, nakarating din ako. Napakalayo pala ng nilakbay ko. Salamat po sa Diyos at ligtas kayo, Lola. Napakalamig ba para sa inyo? Tanong ni Elena habang inaayos ang makapal na jacket na ipinadala niya para sa matanda bago pa man ito lumipad. Medyo malamig na, anak, pero ang saya-saya ko na makita kang muli na ganito kaayos ang hitsura. Ibang-iba ka sa huling pagkikita natin sa Maynila. Napuno ng lungkot ang mga mata mo. Nakangiting sabi ni Lola Isay habang hinahaplos ang pisingi ni Elena. Dahil malaya na po ako, Lola, at ngayon, magkasama na tayo sa bagong tahanan natin. Sagot ni Elena habang pinupunasan ang isang maliit na luha ng galak sa kanyang mata. Pagdating nila sa bagong apartment ni Elena na malapit sa isang tahimik na parke sa Meguro, natigilan si Lola Isay sa ganda at katahimikan ng lugar. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng init sa buong silid. Napakaganda rito, anak. Napakalinis at napakatahimik. Walang gulo, walang mga taong sumisigaw, at walang nagbibigay ng sakit sa ulo mo. Bulong ni Lola Isay habang hinahawakan ang malalambot na kurtina. Opo, Lola. Ito ang tahanan natin ngayon. Wala nang makakapasok dito para saktan tayo o nakawan tayo ng kapayapaan, sabi ni Elena habang pinauupo ang matanda sa malambot na sofa. Huwag kang mag-alala, anak. Bukas na bukas din ay ipagluluto kita ng paborito mong sinigang at adobo. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo ngayon para makabawi ka sa lahat ng pagod mo. Mapagmahal na pangako ng matanda. Dahan-dahang humiga si Elena sa kandungan ni Lola Isay, habang ang mga kulubot ngunit mapaggalingang kamay ng matanda ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na silid sa Tokyo, naramdaman ni Elena ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Isang lugar ng kaligtasan, pagmamahal at kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya noon. Habang nagpapahinga,
Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Kenji. Director Elena, sorry to disturb you on your day off. Panimula ni Kenji sa kabilang linya. But I just received the final confirmation. Ikaw ang napili bilang keynote speaker para sa Asian Financial Summit sa Tokyo susunod na buwan. Isang napakalaking milestone ito para sa kumpanya natin at lalong-lalo na para sa iyo. Salamat, Kenji. Isang malaking karangalan ito. Handa na ako, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng profesional na tiwala sa sarili. And Elena, nalaman ko rin na ang delegasyon mula sa Pilipinas ay darating, kasama ang mga pinuno ng dating kumpanya mo sa Maynila. Sa wakas, makikita nila ang babaeng binalewala nila noon na ngayon ay isa na sa mga pinakarespetadong pinuno ng pinansyal sa Asia. Dagdag ni Kenji. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan dahan-dahang sumasayaw ang mga dahon sa hangin. Hayaan mo silang makakita, Kenji. Hayaan mong makita ng buong mundo kung paano bumangon ang isang babae matapos niyang iwanan ang lahat ng linta na sumisipsip sa kanyang buhay. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang marinig ang palakpakan ng libu-libong tao, kundi ang mapatunayan sa sarili mo na kaya mong lumipad kahit na sinubukan nilang basagin ang iyong mga pakpak. Sa likod ng dambuhalang entablado ng Asian Financial Summit sa Tokyo, nakatayo si Elena habang inaayos ng isang stylist ang mikropono sa kanyang formal na kasuotan. Ang bulwagan sa labas ay napupuno ng ingay ng mga seryosong usapan ng mga pinuno ng pinansyal mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Lumapit si Kenji sa kanya na may hawak na tablet. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan at pagmamalaki. Director Elena, you're up in 2 minutes. Are you nervous? Tanong ni Kenji. Slightly, Kenji, pero mas nang-unggo na ang pasasalamat. Handa na ako, sagot ni Alina. Ang kanyang tinig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakatitig sa'yo ang dati mong boss mula sa Maynila, si Ginoong Ramos. Kasama siya sa delegasyon ng Pilipinas. Halos hindi siya makapaniwala nang makita ang pangalan at larawan mo sa opisyal na programa kanina. Bulong ni Kenji na may kasamang ngiti. Hayaan mo siyang tumitig, Kenji. Panahon na para ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng taong binalewala at binitawan nila, sabi ni Elena habang dahan-dahang humahakbang patungo sa gilid ng entablado. Nang tawagin ang kanyang pangalan, humakbang si Elena patungo sa gitna ng entablado habang ang malalakas na ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang tunog ng masigabong palakpakan ng libu-libong tao ay pumuno sa bulwagan. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Elena si Ginoong Ramos na nakatitig sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng paggagulat at pagsisisi. Huminga ng malalim si Elena at nagsimulang magsalita sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan ng may awtoridad at talino. Ladies and gentlemen, financial sovereignty is not just about managing numbers on a spreadsheet. It is about the power to protect your dignity. True growth, whether for an organization or for an individual, happens only when we have the courage to prune the dead and toxic branches of our lives so that the fresh green leaves can finally grow. Ang kanyang bawat salita ay tila ba may dalang sariling karanasan. Isang mensahe ng muling pagkabuhay mula sa troso ng kasakiman at pang-aapi. Pagkatapos ng kanyang talumpati, muling nagpalakpakan ang mga tao. Mas malakas, mas matagal. Nang bumaba si Elena sa entablado at maglakad sa lobby, mabilis siyang nilapitan ni Ginoong Ramos na may dalang baso ng champagne. Elena, my goodness, you look absolutely stunning. Napakagaling ng presentation mo. Papuri ni Ginoong Ramos, pilit na nagpapakita ng pagiging malapit. Hindi ako makapaniwala na ikaw na ang bago at tinitingalang director ng finance dito sa Tokyo. We really made a huge mistake letting you resign from our firm. Salamat, Ginoong Ramos. Ngunit kailangan kong umalis upang mahanap ang tamang lugar kung saan pinapahalagahan ang aking talento at hindi ang aking kakayahang magtiis ng pang-aapi.
Malamig na sagot ni Elena. Actually, tungkol nga pala kay Marco. Medyo nahihiyang bulong ni Ginoong Ramos. Nagpunta siya sa opisina ko noong nakaraang linggo. Mukha siyang taong grasa, napakarumi ng suot, at nagmamakaawa para sa kahit anong posisyon. Tinatanong niya kung nasaan ka. Sinasabi niyang nagkamali siya sa'yo at gusto niyang humingi ng tawad. Tumingin si Elena kay Ginoong Ramos. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong galit o lungkot. Isa na lamang itong blankong papel. Salamat sa impormasyon, Ginoong Ramos. Ngunit ang lalaking binabanggit mo ay bahagi na ng nakaraan ko na wala ng anumang halaga o puwang sa buhay ko ngayon. Excuse me, my family is waiting for me. Tumalikod si Elena at pumasok sa kanyang dressing room. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Lola Isay na may hawak na maliit na thermos ng mainit na tsaa. Habang si Kenji naman ay nakangiti nakatayo sa tabi nito. Napakagaling mo, anak ko. Umiyak ako habang pinapanood kita sa screen sa labas. Kung nakikita ka lang ng tatay mo ngayon, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Umiiyak na sabi ni Lola Isay habang niyayakap si Elena. Nakikita niya po ako, Lola. Nararamdaman ko ang gabay niya sa bawat hakbang ko. Bulong ni Elena habang nakasandal sa matanda. Dahan-dahan silang lumabas ng gusali patungo sa malamig na gabi ng Tokyo. Habang ang bawat hakbang ni Elena ay may dalang gaan at kapayapaan, alam niyang ang gabi ay hindi na tila isang madilim na parusa, kundi isang sariwang simula ng kanyang walang hanggang kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa mga taong sumira sa iyo, kundi ang pagpili na huwag nang ibigay sa kanila ang kapangyarihang saktan ka muli. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang tagsibol sa Tokyo ay nagdala ng mga kulay rosas na talulot ng cherry blossoms na marahang sumasayaw sa hangin. Dahan-dahang bumabagsak sa malilinis na bangketa ng Meguro River. Naglalakad si Elena kasama si Lola Isay. Kapwa sila nakasuot ng malambot na woolen coat na nagpoprotekta sa kanila sa huling simoy ng lamig ng lagdaang taglamig. Napakaganda talaga ng mga bulaklak na ito, anak. Nakangiting sabi ni Lola Isay habang nakatingin sa mga sumasayaw na talulot. Parang kailan lang, nandoon pa tayo sa gulo at ingay ng Maynila. Pero ngayon, napakatahimik at napakapayapa na ng buhay natin. Opo, Lola. Ito ang kapayapaang matagal ko nang ipinagdasal. Sagot ni Alienya. Ang kanyang boses ay banayad at may dalang walang kapantay na kapanatagan. Ang kapayapaan na walang anumang halaga ng pera ang makakabili. Tumingin si Lola, Isay kay Elena. May bakas ng malalim na pagmamahal sa kanyang mga matandang mata. Elena, anak ko. Kung tatanungin kita ngayon, galit ka pa ba kay Marco at sa kanyang pamilya? Napatigil si Elena sa paglalakad at tumitig sa marahang agos ng ilog sa kanilang tabi. Hindi na po, Lola Isay. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ako rin ang magpapasan kung hahayaan kong manatili ito sa puso ko. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya ng tuluyan sa kanilang anino. Napakalaki ng pinagbago mo, anak. Mas matatag ka na ngayon, masayang sabi ni Lola Isay habang hinahawakan ang kamay ni Elena. At higit sa lahat, nakikita ko na ang tunay na ngiti sa iyong mga mata. Dahil natutunan ko po na ang tunay na tahanan ay hindi semento o pader na pinag-aagawan dahil sa kasakiman. Bulong ni Elena habang nakatingin sa langit. Ang tunay na tahanan ay ang ating sariling dignidad, ang ating kalayaan, at ang mga taong handang magmahal sa atin nang walang anumang kondisyon. Mula sa likuran ay lumapit si Kenji na may dalang-dalawang tasa ng mainit na tsaa. May kasamang malawak na ngiti sa kanyang muka. Director Elena, Lola Isay, here's some warm tea para sa malamig na hapon. Masayang salubong ni Kenji habang iniabot ang mga tasa sa kanila. Salamat, Kenji. Napakabait mo talagang bata. Pasalamat ni Lola Isay habang tinatanggap ang tsaa. Salamat, Kenji. Nakangiting sabi rin ni Elena. By the way, Alina, seryosong sabi ni Kenji ngunit may banayad na tinig. Ang balita mula sa Maynila
Ang kaso laban kay Marco ay tuluyan ng natapos. Sila ay nawalan ng lahat ng ari-arian at nakatira na lamang sa isang napakamaliit na barong-barong sa probinsya. Wala na silang magawa, kundi harapin ang sarili nilang karma. Tumingin si Elena sa mainit na tsaan na hawak niya. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng tagsibol. Isang huling ngiti ng ganap na paglaya ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan na natin sila roon, Kenji. Ang bawat tao ay nagtatanim ng sarili nilang binhi sa lupa, at sila ay umaani lamang ng sarili nilang itinanim. Para sa akin, sapat na ang init ng tsaan na ito, ang ganda ng hapon, at ang kapayapaang meron ako ngayon. Humakpang muli si Elena pasulong, kasama si Lola Isay at Kenji. Dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng mga sumasayaw na cherry blossoms, patungo sa isang hinaharap na puno ng liwanag, pag-asa, at walang hanggang kalayaan.